Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programang Pamumuno 2025. Ngayon po ay inaaniyahan natin ang lahat na makiisa sa ating magandang na namang talakayan. Ngayon, kabilang na dito ang paghihimay sa mga plataforma ng mga tumatakbo ngayong halalan. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At siyempre po mga kabahagi, ako po naman ang inyong kabahagi sa Himpapawid, Ben Paipon. Mainit ang panahon at sasabay siguro yan sa init ng ating discussion ngayong umagang ito. Tata Ben? Mainit pero lalamig. Diba? Mainit po ang ating talakayan ngayon. Yes. Sapagkat this is the first time that we have a personality of her caliber dito po sa ating stasyon, Radyo Pilipino. Excited pero before na that, para hindi na po kayo mabitin. Yes, oo nga eh. Eto na po, ipakikilala na po namin ang ating special guest for today. Siguro magtataka po kayo, ang daming pangalan nito. Oo nga. The longest name ever. Na parang si Jose Rizal nga, inaalala ko. As a broadcaster, 49 years in the broadcast industry. Napakahaba. Ngayon lang po ako nakakita ng ganitong kadaming pangalan po. Met, pakilala mo ang ating special guest. Ang guest natin ngayong araw na ito ay isang abogada, isang naging senador, of course, sa kanyang 6 years na pagiging senador. Marami ding naiambag ito. At siya ay isang human rights advocate, and of course a politician. Siya ang kasalukuyan po na first nominee ng Mamamayang Liberal or the ML Party List for 2025 elections. At marami pagdating sa edukasyon, naging valedictorian, sa La Consolacion Academy, at nag-take ng kaniyang AB History and Political Science sa De La Salle University. Of course, ang kaniyang Bachelor of Laws sa San Beda College of Law. At Tata Ben, siya ay naging nakapuesto bilang pang-8 lang naman. Sa bar exam. Imagine. Okay. So, ngayon po, at marami hong posisyon. Siyang nakuha sa government before, being the chairperson ng Commission on Human Rights, and of course, secretary ng Department of Justice. This is between 2010 to 2015. And of course, senator between 2016 to 2022. Idadagdag ko, Idadagdag ko. Ano yun? The first graduate sa detention for 6 years. Kala ko saan yun. 6 na taon yan. Na walang kasalanan. Yan. Naku, yun na nakakalungkot na parte. Yan ang talagang memorable sa atin. Pero hindi siya nanahimik dyan, Tuloy pa rin ang kanyang trabaho dyan. Mga kabahagi, hindi na po namin kayo bibitinin. Nandito na po sa loob ng ating booth ang ating panauhing pandangal. Walang iba po kung hindi, walang kakupas-kupas pa rin, Kung ano yung nakikita po ninyo noong una, hanggang ngayon, the same. Attorney. Ito babanggitin ko lahat yung mga pangalan niya bago nating iklian na lang. O siya na lamang po ang mag-ikli. Okay? Laila Norma Eulalia Josefa Magistrado de Lima. Ma'am, magandang umaga po and welcome to Pamumuno 2025. Maraming umaga po, Ben and Met. I'm so happy na nandito po ako for the first time sa inyong studio and sa inyong programa, Pamumuno 2025. At sa pangalan pa lang ng inyong programa, makikita natin na talagang makabuluhan ang mga maririnig ng ating mga nanonood, na nakikinig sa social media. Nabanggit nyo na marami pala yung covered areas nyo sa mga local or provincial radio. So that's very good. So thank you so much at
very humbling naman po yung pag-i-introduce nyo sa akin. Thank you. How Okay. do you want us to call you? Yan. You can Sa call- sinahaba-haba Oo ng nga, pangalan po Laila ninyo. Norma Eulalia Josefa. Josefa Eulalia. Alin po ba dito ang yun middle yung initial po ninyo, middle name? Maestrado. Maestrado. okay. M. Maestrado. Yung mga pangalan kasi yun, pangalan ng mami ko, ng lola ko, and the great and my great Lahat sila, grandmother. Kailangan mentioned. Ganun ho ata noon because Oo. to honor To honor, your yes. ascendants, linalagay nila sa birth certificate. But ordinarily, I'll just use Laila. So, Attorney Laila, or pwede nyo rin po akong tawaging Manay Laila because I come from Bicol. Apo. Apo. And yung pag-a-address po sa medyo Manay. elder, just Yes. elder, not, Hindi naman although I'm not that masyado. old. Oo, katanda. I'm not that Ayaw old. pang tanggapin. Oo. So, pwede nyo po akong tawagin ng Manay Laila. Yes. Okay. Thank you so Opo. much. Ayan. Alright. So, Manay Laila. Manay. Okay. Mm-mm. Yes po. Unang-una, kami po ay nagpapasalamat din po. And, it's our honor to have you as our special guest. My honor also. Ito My po pleasure. yung paraan ng ating himpilan na ito para ibigay sa mga kumakandidato ngayon na may laman ang ulo. yung mga may kakayanang maglingkod ng totoo sa ating pong mga mamayan, but they do not get the opportunity from other stations. Yes, that's correct. So ito po yung paraan ng ating himpilan, ng ating management to give you the opportunity. Okay po. Saludo po ako Salamat sa po. inyong stasyon, sa inyong sa management na ganun po na nakapagbigay kayo ng plataforma, ng forum. Doon sa Yes. mga gustong kasi nga marami pa dyan ng mga kandidato na mga hindi masyadong kilala. But they're- Magagaling eh. But they're very much qualified. Tama. Only that because of lack of resources, ay wala mga TV ads, wala mga radio ads. Katulad ho namin, wala pa ho kaming TV ads and radio Nahanap ads. ko ba kayo? So we welcome this na na-expose at nakikilala kami ng Opo. mga nakikinig at naririnig din kung ano ang mga plano namin para sa bayan. So really maganda po ito, mga ganito po mga programa. Alright. Oo. Okay. Manay Laila. Okay. Umpisahan na po natin ito. Yes, sir. Alam po namin kung saan po kayo nanggaling. And marami po sa ating mga bayan ang talagang hanggang ngayon, hinahanap pa po kung bakit nagkaganon nga. Nung una pa man ho, tinitira na po kayo ni Mr. Duterte. Yes. Umpisa pa lang. Umpisa pa lamang. But probably you had never in mind na kayo po ay papasok sa jail. Yes. Totoo po You yun. never thought Exactly. na kayo po ay mapupunta sa Mismo. kulungan. Oo, makukulong. Totoo po yun. In fact, the first few weeks of my detention, I was arrested and jailed noong February 24, 2017 based on 3 drug charges, trumped Yeah. up, fabricated drug charges. So I was in utter disbelief and I was also enraged. So galit ako at hindi po ako makapaniwala na gagawin nila sa akin yon. Akala ko po hanggang sa mga vilification lang, character assassination, black propaganda, yung Hanggang dun pambabastos, lang. Tama. yung pambabastos nila sa akin, halos araw-araw binabastos ako sa social media, ang dami mga trolls, kung ano-ano yung mga sinasabi sa akin, binabansagan ako ng mga kung ano-ano. And then the highest official of the land himself Yes. during that time was the one really saying things about me. Publicly, openly, halos ata lahat ng mga public appearances niya in 2016 and 2017 ay Kayong lagi bukang niyang bibig. sinisingit. Lagi niyang sinisingit si Laila de Lima at sinisiraan po niya. So akala ko po ganun lang. Not to the extent
of jailing me. Kasi alam nila yon, alam po nila yon na wala talagang basehan. Alam po nila yon na mga kasinungalingan, yung mga sinasabi, yung mga paratang sa akin na ako daw po ay nakipagsabwatan sa mga believed drug inmates, na ako daw po ay believed drug trade queen, mother of all drug lords, number one narco politician in this country. Yun po yung mga labels sa akin. Which is Correct. a total Yeah. lie. I will never do it. Ang mga claims nila, naging protector daw po ako ng mga drug lords na yon. Ang claims nila is that tumanggap daw po ako ng milyon-milyon sa kanila. Pero walang pruweba. Wala. Kasi even the AMLAC, isa po sa mga testigo nila during the trial of these 3 cases, ay representative from AMLAC. At alam niyo po, witness supposedly siya for prosecution. Pero it turned out, yung kanyang testimonya, naging favorable sa akin. Kasi nung tinanong na, meron ho ba kayong nakita? Kasi they said na they really examined my bank records. Yes, may paper trail my bank ba? transaction, Oo. may paper trail ba? May money trail ba? Wala. Ang Yeah. sabi nung AMLAC representative na yan, wala kaming nakita na anumang suspicious na transaksyon sa bank account ni Senator Laila De Lima. Senator pa po ako noon. Opo. So, nasaan yung money trail, yung paper trail? Puro lang hulaway. Opo. Kaya nga po, if I may explain, yung una pong kaso ng mga final nila sa akin, na 3 kaso, was illegal drug trading. Meaning, consummated illegal drug trading. Yun, and sabi ng batas, ay dapat pag illegal drug trading ang charge mo, may physical evidence. Ano ba yung droga? Anong klaseng droga yung tinransak niya? At sino-sino ba ang mga katransaksyon niya? Ay, yung ganon, they cannot even say what kind of drugs. Because it never happened. Because it never happened. Nasaan yung physical evidence? Correct. Wala. So, naisip ng prosecution, talagang wala silang pag-asa na mag-prosper yung prosecution kung yung illegal drug trading lang Ang ang gagamitin. ipa-file. Yeah. So, they amended the 3 cases into conspiracy to commit illegal drug trading. Oo. Akala po nila, their belief was that tama na yung testimonial evidence lang. Laway lang. And yun nga ang nangyari. Puro lang laway. Puro lang mga testimonya. Nung karamihan pati ay mga inmates. Na believed with very little, if not zero, credibility. And in fact, napalitaan niyo po siguro yon. Subsequently, ultimately, mga nag-recant po. Yung karamihan sa kanila, binawi. Yes, Ma'am Laila, binawi now ang we know. kanilang We know Yes. that all these statement. charges against you were trumped It up. is. Yeah. It Trumped up, is. no? I Fabricated. never doubted that. Pero eto na po, Ma'am Laila, no. When you were led to the detention cell, Yes. doon sa Napasok iyong na kwarto kayo. na po ninyo, akay-akay po kayo ng 2 guards. Pinapasok na po kayo sa kwarto. Opo. Your right foot was already inside. No? Hinatid na Inside kayo, the jail, pahatid in the na inside kayo. the yes. jail. Nandun na, pumapasok na po kayo. Ano na pumapasok sa utak ninyo noon, sa ulo ninyo? Ganun nga ho, parang nangyayari ba ito? Ginawa ba ito Is it nila for sa real? akin? Oh, is it for real? Now, hindi nga po talaga ako makapaniwala. And then nakita ko nga na, oo, ano na pala ito? Zelda na pala ito. Totoo na pa. Totoo na. And then yung isolated pa po ako doon. I was in a compound, malaking compound yon. Ako lang ang mag-isa. Maliit lang yung aking detention cell. Tapos stricto ang mga regulasyon nila. Kasi wala nga po akong cellphone, bawal. Wala rin akong access to internet, access to any electronic gadgets. Wala. Laptop, computer, or tablet. Wala akong TV, wala rin akong radio, walang ref, and then wala ring aircon kahit napakainit doon sa compound na yon kapag summer. And then wala rin po akong shower. Puro lang tabo. Tabo-tabo. Buti na lang sanay po ako. Nung bata pa po ako, wala po kaming shower. So, puro lang ho tabo. So, ganun po yung aking living condition. I was deprived of these amenities, comfort, but not anymore. Although, ang iniisip ko lang po doon, Ben and Met, is that
siguro I have no cause to complain kasi iniisip ko yung mga ordinary detainees in the city jails. Alam nyo naman yung mga living conditions nila, di ho ba? Ganun din. Grabe ang congestion. Severe congestion para mga sardinas. So at least doon sa compound ko, mag-isa lang ako, so walang congestion. So parang naghahanap kayo ng okay na rin ito. Sabi ko, kasi kaisa naman maghihingi pa ako ng kung ano mga pribilehiyo na hindi naman available sa mga ordinary detainees. Pero hindi ba kayo nag-iiyak noon? O di kaya nagwawala noon? Hindi ba ninyo naramdaman na may tumulong luha sa... Siyempre po, naiyak ako. Naiyak ako for several nights. Opo. Lalo na po sa gabi, matutulog na, iniisip ko yung pamilya ko. I have 2 children and I have 2 grandchildren. And in fact, my eldest son, Israel, is autistic. And then even my eldest grandson is also in the autism spectrum. So mga special children po ito. So syempre lagi ko po silang iniisip. Iniisip ko rin po yung mami ko. Kasi at that time may sakit na po siya. May sakit din. Yes. But alam niyo po, hindi naman nalaman ng mami ko na nakulong ako. Well, she had no idea. She never knew up to now I see. that I was jailed. Kasi yun po ang desisyon ng aking mga kapatid na wag na lang natin ipaalam kay mami, lalala pa yung kondisyon niya. Especially that she's now bedridden. Opo. She's now 92 years old. And several years ago pa siya naging bedridden. Doon po siya sa probinsya. So iniisip ko sila, iniisip ko yung pamilya. So syempre, nalulungkot ako at naiiyak naman ako. Until naka-adjust na ako, nasanay na ako. So, bihira na po akong umiyak. Ayan. Dahil naka-adjust na po ako. Mamaya po mga kabahagi, madidinig na po natin yung tunay na Laila de Lima dito sa ating Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Mga kabahagi, muli tayo nagbabalik dito sa programang Pamumuno 2025 and again sa mga nanonood sa atin ngayon via our social media post, no? And even yung mga nakikinig po sa atin, maaari po kayong magpahatid ng inyo pong katanungan, ha? O di kaya komento sa ating tinatalakay ngayong umagang ito. Okay? So, Tata Ben, Manay. Manay Laila. 6 years. 6 years, 8 months, and 21 days, or a total of 2,454 ayan, days. bilang na bilang po ni Manay, no? From day one, binibilang ko yan kasi nagsusulat po ako sa journal. Okay. I have my daily journals. Yes. Na ganyan Ganyan nakataas sa sobrang dami. Sobrang dami. Duterte, nagawa po niya yan in that span of years in your life, no? Opo. Hanggang ngayon po ba kayo, hanggang ngayon po ba, Ma'am Laila, hindi kayo nakagalit kay Dico? Hindi kayo gumaganti? Hindi po ninyo naisip? Wala po akong balak gumanti. Okay. Ang balak ko lang po ay total vindication. And what I mean by total vindication, hindi lang po dahil nakalaya na ako, hindi lang po dahil na-acquit na ako, na-dismiss na yung lahat ng mga kaso na yon, kundi yung vindication for the injury that was done to me because I was a clear victim of gross injustice, political persecution. So para sa akin, it's a matter of principle, it's a matter of justice na kailangan singilin siya ng batas. Sa ilalim ng batas. It's a matter of justice. So sa katunayan po, yung aking mga abogado ngayon, yun na yung tinatrabaho nila. They've been researching and they've been preparing kung ano talaga ang mga dapat ikaso against the former president at saka yung kanyang mga minions, yung mga inutusan niyang mga opisyal ng gobyerno, katulad nung dating Secretary of Justice, si Vitaliano Aguirre. Opo, kasi siya po yung inutusan talaga, chief enforcer of the persecution against me. Tsaka yung iba pang mga inutusan nila para lapitan, para pilitin, para pangako ng kung ano-ano doon sa mga ginawa nilang mga witnesses. Now, and I'm always asked, have I forgiven them?
Have I forgiven all of those who were part of what was done to me? Ang palagi ko pong sagot, na patawad ko na po yung lahat sa kanila except one, the chief oppressor, my chief oppressor, and that is the former president. Hindi ko pa po kaya na patawarin si Mr. Duterte. Are you glad that the ICC is really working course. on the case Of against course. the former president? Of Ang- course. lalo na dahil ngayon, po, di ba? Sinasabing hustisya pagpasok. po yan para Oo. dun sa libo-libo nila na mga pinatay under the pretext of war on drugs, na mga karamihan pa nga sa kanila, mga mahihirap, Mga bata. meron pang mga nadamay na mga bata, mga teenager, sila Kian de los Santos, meron pang Yes. 3-year-old na si Maika, na batang-bata pa, Oo. napatay. And then so, they've been crying out for justice, yung mga pamilya ng mga victims ng EJK na yan. So, dapat lang na panagutan nila. So, since mabagal yung ating domestic mechanisms of accountability, kasi tingnan nyo, wala pa rin hanggang ngayon kaso against the former president, against the former PNP chief De La Rosa, si Bato De La Rosa and others, yung mga talagang mga top officials na mga talagang nag-implement nung Oplantokhang na yan. Hanggang ngayon, wala pa silang fina-file. Meron na ilan-ilan na mga final against yung mga yung mga low-level perpetrators, yung mga gunmen, yung mga pumatay talaga. Pero yung mga nag-utos, yung mga nag-encourage sa kanila na pumatay, wala pang kaso. Even if nagkaroon na rin ng recommendation, the Quadcom, di ho ba nagpalabas na ng partial report and also partial recommendations yung Quad Committee? Kasi nga, ang daming mga lumabas doon, mga revelasyon. The truth was starting to come out one by one. Parang and that's why I felt na yung vindicated. Kasi yun nga sinasabi ko noon pa. So ngayon ho nakilala nila, and they now say na totoo pala yun. And so they recommended, among their recommendations is for the filing of criminal charges against Mr. Duterte and others. Wala pa yon. On the other hand, yung ICC po kasi nagsimula yan in 2018. The former ICC prosecutor, Fatou Bensouda, announced in February 2018 that ICC would be commencing its investigation dun sa mga pagpatay nga under the war on drugs. But 1 month later, the former President Duterte withdrew the Philippines as member of the Rome Statute and the ICC. Dahil that's all for self-preservation, self-interest. So, hindi na po tayo member. And then ang sinasabi nila, hindi na daw pwede mag-imbestiga, wala na daw pong jurisdiction ang ICC dahil nag-withdraw na tayo, yung Pilipinas. Hindi po tama yun, maling-mali po yan. At foreigner daw po. Kasi iba, parang dayuhan na sila. It's an intrusion daw of our sovereignty. Intrusion. We've been a state party to many international agreements. Already. So, ibig nyo bang sabihin, if we sign as member on a particular international treaty or signatory, we are surrendering our sovereignty? Hindi po. Tsaka malinaw po sa Rome Statute, sinasabi po doon, kahit ang isang member state ay nag-withdraw na. Hindi pa rin ito makakatakas doon sa obligasyon niya na mag-cooperate sa investigasyon ng mga insidente, yung mga alleged crimes against humanity na nangyari within that period na member pa tayo. And that period is from 2011 to 2019. Yung 2011, yun po yung pag-concur ng Senado. Naging officially member tayo ng ICC and Rome Statute. 2019 is the year of the effectivity of the withdrawal. So, dun sa period na yon, may jurisdiction pa. Meron pa. Meron din pong desisyon ng Korte Suprema in 2021. The title of the case is Pangilinan et al. Versus Cayetano et al. It's a very comprehensive resolution or decision penned by Senior Associate Justice Marvic Leonen. Ang sabi din po doon, kahit nag-withdraw na tayo,
obligasyon din po, obligasyon pa rin ng Philippine authorities to cooperate with the ICC investigation. So mali po 'yon. Pero natutuwa naman po ako kasi di ho ba nung una yung the Marcos administration is also mouthing sabi. the same position. Sabi, the same position. Hindi kami magko-cooperate Oo. kasi wala nang jurisdiction ng ICC. Now But they it's are. Pero changed. lately, They nagbago. di ho ba medyo lumambot na. Nagbago Kasi nga na. nawala na yung UNITEAM. So, lumambot na po yung position ng Marcos administration. I'm happy about that. Kasi Willing ang na sabi, sila. kung maglabas na daw ng warrant of arrest ng ICC at umaasa po tayo na Through the malapit na, Interpol. Yes. through the oo. Interpol. And Interpol seeks the cooperation of the Philippine authorities. Wala tayong choice but to Tama. cooperate Oo. because we're still a member of the Yes. Interpol. Ma'am, Para sa akin, good enough na yun Diba? Natutuwa po Maganda ba na kayo yan. na malapit Oo. ng Siyempre ihain po yata ang warrant of arrest for the persons of interest ng ICC? Siyempre po, kapag mawaran sa arrest na, ibig pong sabihin nun, talagang may malakas na mga ebidensya. Ayun. Na yung mga yung mga investigators, the team of investigators, ay nakakalap na ng sufficient and Evidence. credible evidence. At kaya nga po, nandun na, nasa kanila na, Yeah. nasa protective custody na, sila Arturo Las Cañas and Edgar Matubato, yung mga self-confessed members of the DDS. Nakuha na po ng ICC. So talagang naniniwala kami, and of course, hoping and praying na dadating na yung panahon, yung araw, na ilalabas na yung warrant of arrest ng ICC. Ayun. Dapat lang. At makakaranas na rin po si yung best friend po ninyo. Oo. Na The same thing aalalayan that din po you siya the same thing that you sa kanyang kwarto experience. sa kulungan. Pero siguro Ayan. naman po yung kwarto doon mas mas maayos. Mas kaysa sa maayos. Mas sa mas mga malamig. kulungan natin dito kasama Ayun. na yung sa kulungan ko. Correct. Okay. Alright. Sige, so nako ha, pauna pa lang po ito pero actually mamaya po ay tututukan na natin itong party list, no? Itong mamamayang liberal party list kung saan po ay sinusulong sa ngayon and kayo po ay ang first nominee. Yes. Ha? So, yan po. May tatanong tayo tungkol dyan ang kanilang mga adhikain para sa nalalapit na halalan. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Okay, so balikan na natin dito, Tata Ben, si Manay Laila, no? At ang party list, no? Kung saan po siya ay first nominee. Ayan, ito pong mamamayang liberal, ML. Ma'am, Yes, ma'am. sinadya ba ito na, kumbaga, parang maging catchy sa mga kabataan? Ay, Ayan, ang hindi po. ML. Hindi po sinasadya. Hindi po sinasadya, kasi nagkataon ganito lang. po yun, ML stands for Mamamayang Liberal. It is Apo. a multi-sectoral arm or wing of the Liberal Party. Okay. Kaya nga po kasama sa pangalan yung liberal. Kaya Mamamayang Liberal. Yes. So, multi-sectoral, in fact, we represent about 10 sectors. Women, youth, farmers, fisherfolk, laborers or workers, urban poor, indigenous peoples, LGBTQIA+, PWDs, and senior citizens. Oo. Those are among the sectors that we are representing. And actually po, yung ML, as a multi-sectoral organization, matagal na po yan na nandyan. Nung panahon pa ni President Noynoy. Apo. Because remember, President Noynoy was also an LP. Yes, from Liberal So, Liberal tinayo Party. po ng LP itong multi-sectoral organization. Pero hindi pa po siya naging party list. Naging party list lang po siya nung last year lang po. Okay. Nung nag-apply yung ML nung December 2023 ng petition for accreditation as a party list. At inapprove naman po ng COMELEC. Apo. Pinalabas yung resolution in July 2024. Yes. So, ano po yun? Talagang representation of marginalized sectors. And tatlo po ang lead nominees. I'm the nominee number 1. Nominee number 2 is former Congressman Teddy Bronner Bagilat, Bagilat. former Ifugao governor and former representative of Ifugao. Isa po siyang katutubo. So he genuinely represents the IP sector. Yeah. Pangatlo po,
is the former Congressman Erin Tanyada. Yeah, he was the deputy speaker during the time of Pinoy, and he is actually now the acting Liberal Party. Kasi ho, namayapa na po yung dating presidente ng partido namin, si former Congressman Edsel Lagman. So, Kong Erin is now the acting president. And then the rest of the nominees, kasi 10 po ang hininging na mga pangalan ng COMELEC. Although, a party list is only entitled to maximum of 3 seats. 3, yeah. Depende kung ilang boto Yes ang po. makuha. Now, yung iba pong mga nominees namin, mga representatives talaga sila ng women's sector, lalo na po yung urban poor, and then youth, and meron din po kami sector dun sa mga manggagawa. So talagang this is a multi-sectoral party list na lagi po kami nakikipag-dialogue sa mga iba-ibang sektor, lalo na yung urban poor. And nakabuo na po kami ng aming legislative agenda. And since it is a multi-sectoral party list, ay ang ginawa po namin ay yung mga priority legislations for each of the sectors. So meron na kami talaga. na platform, meron na kaming legislative agenda. So siniseryoso po namin yung na maging representante kami ng mga marginalized sectors, yung mga walang boses. Yeah. Kasi ang dami nilang mga suliranin sa buhay. Tama po. Yung mga sektor na yan, sa grassroots. And kung tutuusin nga, iba-iba yung kanilang mga what we call attributes or characteristics. At iba-iba rin, on the whole, yung kanilang mga hangarin at mga suliranin sa kanilang mga sektor. So kaya, ang priority legislation namin ay para sa isa't isa sa kanila. And yung pinaka-core namin, agenda, and core ideal or vision na magbubuklod-buklod dyan sa mga sektor na yan is social justice. Ayun. Di ho ba? Yung katarungang panlipunan. Kasi social justice ngayon ang kailangan eh. You know, sa ingay ng politika, sa mga nangyayari ngayon, normally napapabayaan. Correct. Nakakalimutan Nakakalimutan yung mga marginalized sila sectors. Nakakalimutan. Yung mga pondo ng taong bayan, mga kinukurakot, imbis na mas maraming resources na mapunta sa kanila. Kasi kulang tayo ng mga social services. Correct po. Di ba? Compared sa mga ibang bansa. So, kailangan nila ng boses para naririnig sila. At para ma-push yung importanteng mga legislation para sa kanila. As you know, Ben, ang social justice po is those who have less in life must have more in law. In law. In law. Kasi hindi nila kaya eh. Tama. So dapat may mga batas na angkop para sa kanila, yung mga pangangailangan nila. So social justice po yan. Pero alam po ba ninyo, Ma'am Laila, sabi ng Supreme Court, dumadami na po ang mga kababaihan na mga abogado na nagtatagumpay, na pupunta na po sa mga korte ho natin. And more or less 77% of women already are in court. And pati sa Sandigan Bayan, 37%, sa Court of Taxation, Tax Appeals. Court of Tax Appeals, yes. Parang ano na to, women power na, saktong-sakto sa Women's Month. There was a senatorial candidate here na talagang hindi pa nadidinig nga po yung pangalan po niya. But he mentioned already about giving more allocation to the justice system dahil ito po ang panlaban natin sa korupsyon. Ang hidikutura natin. Sa tingin po ba niyo ito nararapat po? Yes, nararapat po. Importante po na pinapalakas at binibigyan ng angkop na mga resources ang ating justice system. And when we talk about justice system, the judiciary, we're talking about the Supreme Court all the way down to the lower, to the trial courts. Kasama din po sa justice system yung DOJ, yung Department of Justice, yung Bucor, Bureau of Corrections. Yung mga adjunct agencies ng DOJ, that's all part of the criminal justice system. Dahil may mga injustices nga po nangyayari, madalas at lalo na yung mga para sa mga mahihirap, wala silang access to justice, wala silang mga
pambayad sa mga abogado. Oo. And then nakukulong sila, nabubulok sila sa kulungan. Minsan mas mahaba pa kaysa dun sa imposable penalty sa kanila. So Yan. there's something very wrong about Yes. that. Mana yung ang public attorney's office natin, pwedeng pumunta doon, pwedeng lumapit, no? Pero napakatagal din daw makuha ang Opo, ang and they seem to be overworked. Yes. That's always their Oo. complaint. Kakaunti sila eh. konti eh. Sa Oo. dami ng mga dapat isa-service nila ng mga indigent clients. Yes. So, kailangan palakasin, and then also sa judiciary natin, at nakakatuwa talaga po yun na mas marami ng mga babae ngayon sa mga all levels of, almost all levels of the judiciary. Kasi diyan makikita nga ng mga mas masisipag, mas mga may tiyaga, mas talagang mga seryoso na nag-aaral at seryoso na naggumaganap ng kanilang mga mandato. Kaya nandyan sila mga kababaihan. Nakaka-proud po yung ganon. Kasi as I said kanina, I used to teach in college, in law schools. Alam niyo po, may mga estudyante na po ako. Meron pong isang justice na nasa Supreme Court na, estudyante na po yun. Sa Court of Appeals, sa Sandigan Bayan. Nakaka-proud yung Several ganun, of them were my former students. Yes. Pero lilinawin ko lang po, hindi pa po ako ganun katanda. Pero marami na nakikita po ako mga naging nag-excel. estudyante. Natutuwa ako mga judges sa regional trial court, municipal trial courts, at marami nga po talaga sa kanila mga babae. Yan. And speaking of babae, no? Ayan. Bilang isa pong babaeng leader na kumbaga hinaharap yung mga matitindi, no? Pinakamatindi na ata nangyari dito sa ating dumanas na politika. po kayo dyan eh. Yes, oo. Babatikos sa mga kababaihan. Matinding pangbabatikos, meron pang mga sexism na tinatawag, 'di ba, Yes, no? misogyny. So, paano niyo pong palalakasin? Ayan, sakasakali, no? Na magpatuloy po kayo dito, and paano niyo po palalakasin ang Protection, magbibigay. pagproteksyon, karapatan para sa mga kababaihan natin, lalong-lalo na sa politika? Okay. Meron ho tayong Magna Carta for Women. Aha. And as it is now, as it appears now, okay naman yung kanyang mga provision. Opo. Pero maganda yung binanggit mo, Met, because you're talking about mga kababaihan sa politika. So, there are cases really of violence against women in politics. You call that VAUP. Kasi yung VAU, yung violence against women in general, yung mga victims ng mga domestic abuse, di ba? Marami pa rin pong ganon. Yung mga violence against women, hindi po yun nawawala. Especially so, nakaramihan ng mga inaabuso, ng mga minamaltreat ng mga asawang babae, ay minsan hindi na sila nagre-report. Kasi they're worried about their children. Opo. Kasi yung stigma na pag-uusapan ng mga marites, ng So, mga mahabang paglilitis po. kapitbahay, and mahaba ang paglilitis. So, but there is also this violence against women in politics. And I'm one of the examples of that. Yeah. Because I was subjected to vicious misogynistic attacks and slut shaming. That is violence, psychological violence. Hindi man ako sinaktan physically, pero grabe ang Emotionally, ginawa nila. no? Emotionally. Yung naging epekto yan sa mga anak ko. Na gano'n, na binabastos yung ina nila. Nakikita nila sa social media. Pero ma'am, Yes. sandali lang. Nang kayo po nasa kulungan, hindi ba kayo minsan man lang bago kayo matulog nakaranas na nararamdaman na ninyo, humihikbi na po kayo? Hindi po, kasi Medyo umiiyak na po kayo, naluluha po kayo? nung umpisa po, talagang naluluha ako, naiiyak ako, pero hanggang tumatag po yung aking damdamin, dahil nga po, I can say that my faith has been deepened. Dahil madalas po ako magdasal sa loob, I had all the time to pray and also to read the Bible, to reflect. Yes po. So, it deepened my faith. Naging madasalin na po ako. And so, mas
mas nakakuha ako ng lakas dahil dyan. At kahit nga ganun ang ginagawa sa akin. Kasi although wala nga po ako, na sinabi ko po kanina, wala po akong access to internet, wala akong cellphone, yung staff ko po kasi sa Senado, because senador pa rin po ako, kahit po ako nakakulong. Nagtatrabaho pa rin ako by writing bills and legislation. Pinapadala ko lang sa Senado. Now, yung staff ko, paminsan-minsan nun, pinapadala nila mga printed copies ng mga nakikita nila na mga ano sa akin, mga batiko sa akin sa mga trolls. Nakita ko nga marami mga kabastusan. Pero hanggang po na sinabi ko sa aking staff, wag nyo na nga akong dinadalhan ng mga yan. Those are trash, garbage. So magpapasira lang ng araw ko. So hindi ko sila papatulan. At never po akong pumatol sa mga trolls. No matter how vicious or how low or how bad yung mga sinasabi nila sa akin, talagang pinipigilan ko lang yung sarili ko to engage with them. Yes. Kasi naniniwala po ako na the more that you engage with them, kung sasagutin nyo sila, lalong mga gaganahan yan. Lalo na yung mga bayaran ng mga trolls. Ayan. Mas mataas ang bayad sa kanila. Pag may mga pumapansin, pag may mga nagpumapatol sa kanila. So that was my attitude. So actually, going back to the violence against women in politics, hindi lang po tayo dito ang nakakaranas niyan. Ako nga ho is the perfect example. But sa iba pong mga countries, mga parliamentarians, female parliamentarians, ganun. Kung wala na kasing nakikitang issue na ibabato sa kanila ng kanilang mga detractors, yung pagkababae mo na lang ang pakikialaman. My goodness. Tama. So yun po ang nangyayari. Kaya mga kababayan, mas matindi. Okay. Itutuloy po natin ito. Yes. Marami pa po tayong may itatanong po sa ating special guest for today. But you know that our special guest is Madam Laila De Lima. Yan. Yes. Siya po ang ating kausap ngayon. At hindi po siya kandidato. Kandidato po siya ng kanyang ML party list. Mamamayang ML. liberal. Yan. Liberal. First nominee of ng ML party list. Yeah, Number party 6. list. Number 6. Number 6. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Okay, nako ha, napakabilis talaga ng oras. Nasa, ano na tayo? Last segment na tayo ng programang Pamumuno 2025 bago yung ating napakahabang listahan dito ng mga comments. Tata Ben, bago natin makalimutan, no? Ikaw na muna ang humataw para sa ating specific question na Ma'am Laila, Ayan, nabanggit na po sige. ninyo kanina yung mga adhikain po ninyo. And naipaliwanag naman po ninyo mabuti yan. But at this point in time, matamang nakikinig po ang ating mga kababayan. You can face them right now. Sabihin po ninyo sa kanila, bakit po kayo ang iboboto po? Yan, ang ML party list. May Opo. 2025. Salamat po for this opportunity. ML, as I said, mamamayang liberal. Pero makikita niyo lang po sa balota, sa number 6, sa likod ng balota, is ML. Now, ang ML po ay tunay na party list, tunay na kumakatawan sa mga marginalized sectors. At seryoso po kami sa aming mga adhikain. Kaya nga po, kumpleto na ang aming mga legislative agenda. Hindi po kami umuupo dyan na magpapasikat lang. Hindi po kami umuupo dyan para sa kung anuman pong mga vested interest. Kasi alam nyo naman po, meron po tayo mga party list dyan na mga actually extension lang ng mga power base ng mga political dynasties. Meron din po mga ilan-ilan dyan na mga nasa likod ay mga contractors or big business. Hindi po ganun ang party list. Kasi tunay na kumakatawan sa mga marginalized sectors because that is the very essence of the party list system na nakalagay sa ating saligang batas. Kaya lang po medyo naaabuso nga po o nababastardize. Kaya ipapakita po namin kapag po kami ay palarin na makaupo. At syempre ang hangarin namin ay makaupo kaming 3 lead nominees. Hindi lang po 1 seat, 2 seats, but 3 seats. At kung palarin po kami, ay talagang ipapakita namin na ang talagang aming tutok, ang aming puso, ang aming
lakas at ang aming boses ay para doon sa mga marginalized sectors na aming rini-represent. And also, we would want to be fiscalizers of in the House of Representatives. Na makikilahok din po kami, we will engage sa mga iba't iba na mga hearings or mga inquiries in aid of legislation na meron mga seryoso na mga issue na nagaganap po sa ating bayan. So sana po na i-consider nyo ang ML party list number 6 sa balota. And please remember also, baka makalimutan nyo, na you can only vote for one party list. Yes. Yung iba po kasi more than one. Akala po nila, katulad din ng mga senatorial na up to 12. Pero hindi po ganon. Kasi if you vote for more than one party list, masasayang lang po. Yung boto nyo, hindi po yan mabibilang. Yes. So again, number 6, ML party list. Sa ML party list, laylaban ang laylayan. Thank you so much. Okay. Ayun na. Beautifully said. Ang ganda. Oo. At yan sabi nga kumpletong presentation ng iba't ibang sektor, no? Okay. So, we have several questions here already. Meron ding mga magpapa-shoutout. Pero eto lang, Manay Laylay, meron akong isang question. Kasi kayo po ay kumbaga tinawag na ina ng four-piece. Yes, oo. Ano po ang reaction ninyo dun sa sinasabi ng iba na kumbaga itong four-piece na ito ay naging paraan lang, no? Para kumbaga yung mga kababayan natin ayaw magtrabaho, kumbaga umasa na lamang, umasa sa ibibigay ng pamahalaan. Ano po ang take nyo dito? Thank you for that question. Kasi ako nga po yung principal author of the four-piece law. So baka hindi alam ng mga four-piece beneficiaries natin yan, na ako po yung principal author of the four-piece law. Now, kaya ako tinawag yan na conditional cash transfer. Conditional. It's not an all-out, hindi lang yan panglilimos. Yeah. Salbabida lang yan. Pakatawid, kaya nga pantawid pamilya. Tutulungan yung mga mahihirap na makatawid. Yes. Mula sa kahirapan. Conditional. May mga condition po, lalo na sa pagpapaaral. Dapat talaga in-enroll mo yung mga anak mo at dapat manatili sila sa eskwelahan, na meron silang regular attendance. Dapat pinapabakunahan nyo sila. Oo. At dapat po, kung buntis, yung ina, kung buntis, ay dapat may regular check-up sa mga clinics. Yes po. Several po ang kondisyon. So, hindi po ito pure dole out. Kasi yung iba kasi mga programa, complete dole out. Ngayon ang parang nagpro-promote ng yung nagiging masamang connotation. Tapos nagdidepende ka lang doon. Umaasa lang. Pero ito, dahil binibigyan ka kaya nga pinapaaral yung mga anak mo para makaahon kayo. Hindi lang pag-aaral, kundi yung nutrisyon, tsaka yung sa kalusugan. Kasi syempre yung mga bata, yun ang kailangan, nutrisyon, tsaka good health. Yes. So pag they're provided with that, ay makiging sila, hindi sila magkakaroon ng problema sa kanilang pag-aaral. Pag-graduate nila, makakatulong sila sa pamilya nila. Pinagmalaki nga po ng BBM administration na marami na yung mga nag-graduate na mga four-piece beneficiaries. Actually, yun ang report. And then, meron din po mga nagta-top notcher sa mga board exam. So, hindi po ba maganda yon? So, wag pong isipin na gano'n na ito ay permanente. Hindi po ito permanente. It's actually for a maximum of 7 years. Tsaka yun na nga, may mga kondisyon. Conditional cash transfer. Napasama lamang po yata, Ma'am Laila, dahil dumami po yung mga ayuda na binibigay na. Naku po. Ay, nako. Nagiging parang na naman yun para sa political patronage. Yes. Na hina-hijack ng mga ilang mga politiko natin. Yun ang should that be the case? Na akala nila, pera nila yan. Pero po yan ang gobyerno. Pero pera yan ng taong bayan. Sige. Okay. Anyway. Yes, eto na, no? Okay. May mga comments and dito, may mga pa-shoutout pa. We have a listener from Albay, Legazpi City, ayan, sa Bicol Region, na
si Cora Bersola. Ayan, thank you for watching. And merong question dito, si Melito Rodelio Militante. I just want to ask our guest, everyone knows that you won't win. Ha? Ganun ba? The upcoming election, what convinced you to run for office? Is this to make money from your party? Aba, sige nga, tingnan natin. Of course not po. Actually, wala naman po akong plano nung una. Opo. Na magkandidato muli. And in fact, may mga nagkukumbinsi sa akin na lumaban for senator. But ang sabi ko nga po, akala ko nun, pag senador po hindi po kayo. ako ready for the senatorial post. Now, itong party list, parang naging hamon sa akin nung kinumbinsi po ako ng aking mga kasamahan sa Liberal Party. Kasi naisip ko nga po yan na you will be working this time for the interests of the marginalized sectors. Correct. Opo. And ano po yan align po yan sa, kasi nga sa social justice ako I was the Advocacy po ninyo. chairperson of the Senate Committee on Social Welfare, Social Justice, Rural Welfare, and Development. Kaya napapasa ko po yung 4-piece law kahit ako nakakulong. Yes. So wala po akong hangarin na magpasikat lang, wala po akong hangarin na magpayaman. Kasi party list representative. Correct. So it's all for the sake of being of service to the country. Nababawi po ako na makapagsilbi sa taong bayan dahil nga po ikinait po sa akin yung aking kalayaan for almost 7 years. Ayan. So, siyempre, kung tutulungan niyo po ako, mananalo po. Makakaupo po ako. Yun, tama po. Number 1 ng ML Party List. Salamat po. Okay. Sige, so, Tata Ben, sad to say, hindi ko na mababasa lahat itong mga questions, no? Anyway, shout out na lang natin mga nagpahatid po, no, ng mga mensahe. Ayan. Pero bago yung mga nasa likod natin. Yes. Pasalamatan na po natin Ay, si of Ma'am Laila. course. Talaga naman po. Magpapasalamat sa inyo because of this opportunity. It was our honor to have you in our program, Mine ma'am. also. And wish you all the best. Sana Salamat po po. magtagumpay po kayo sa inyong layunin because that is not only for yourself Yan. but for country. By God's grace. By Opo, God's ayan. grace. So, Naniniwala good luck po po. kayo. Kami kaya po ninyo ito. Yes. Salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at nakinig. Maraming salamat po sa inyo. Ayun. Have a Kailangan good day. natin. Ulitin natin ito, ha? Mauulit. Kasi ang dami po nating dapat pag-usapan dito. Yes. Kulang lang po talaga yung 1 hour. Okay, so hanggang bukas po, dito sa ating programang Pamumuno 2025. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At syempre po, ako naman ang inyong kabahagi sa Himpapawid, Ben Paipon. Magandang tanghali po sa inyong all. Thank you. Thank you. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.